Maraming bagong proyekto ang inaasahang ilalatag ng administrasyon sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kalsada, mga tulay, mga riles, flood control projects at iba pang programang inaasahang magpapabilis sa pag-unlad ng bansa. Pero sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong. May sapat pa bang pera ang Pilipinas para pondohan ang mga ito? Oo, meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Pag tinitignan lamang yung utang, tinitignan lang yung liabilities. Tignan nyo yung asset. Dadagdagan yung asset natin. Halos isang taon na ang nakalipas mula lang sabihin ng Pangulo na sapat pa ang pondo ng bansa. Pero ayon sa pinakahuling tala ng Bureau of the Treasury, umabot na sa 18.55 trillion pesos ang kabuuang utang ng pamahalaan. Pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa unang tingin, parang nakakaalarma. Pero ayon sa mga ekonomista, hindi sapat na tingnan lang kung gaano kalaki ang utang. Mas mahalagang malaman bakit nangungutang ang gobyerno at saan napupunta ang perang hiniram. Sa mahigit 18.55 trillion pesos na utang ng Pinas, hindi lahat iyan ay utang sa ibang bansa. Mahigit 12.50 trillion pesos o 67.37% ay hiniram ng gobyerno dito mismo sa Pilipinas sa pamamagitan ng government securities na binibili ng mga lokal na investors. 6.05 trillion pesos o 33% ang utang sa mga dayuhang bangko, foreign governments at international financial institutions. Pero kung ganito na kalaki ang utang ng Pilipinas, bakit patuloy pa rin may nagpapautang sa atin? Bago magpautang ang mga international lenders, sinusuri muna nila kung kaya bang magbayad ng isang bansa. Dito pumapasok ang credit rating. Kapag maganda ang credit rating, mas mababa ang interest sa utang, mas madaling makahiram at mas maraming investors ang handang maglagak ng puhunan. Sa ngayon, nananatiling investment grade ang Pilipinas ayon sa S&P Global, Fitch Ratings at Moody's. Ibig sabihin na sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya at sitwasyon sa buong mundo, nananatili ang tiwala ng mga nagpapautang sa kakayahan ng Pilipinas na bayaran ang mga obligasyon nito. At ang tiwalang iyan nagbubukas ng mas maraming pagkakataong makahiram ang Pilipinas. Noong Marso ng taong kasalukuyan, inaprubahan ng World Bank ang $800 million na loan para suportahan ang fiscal reforms, pagpapabuti ng edukasyon at paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho. Bukod dito, naghahanda rin ng World Bank ng mahigit $3 billion na financing para sa mga susunod pang proyekto ng Pilipinas. Malaki rin ang papel ng Japan sa pamamagitan ng JICA. Nananatili itong pinakamalaking bilateral development partner ng Pilipinas at pangunahing katuwang sa pagpopondo ng mga malalaking infrastructure projects, kagaya na lamang ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Kilala rin ang mga pautang ng JICA sa mababang interes at mahabang panahon ng pagbabayad. Bukod sa mga pautang mula sa World Bank at JICA, humihiram din ang Pilipinas ng direkta sa international financial markets sa pamamagitan ng pagbebenta ng global bonds. Sa dalawang bond offerings ngayong taon, nakalikom ang pamahalaan ng $5.25 billion para sa pagpopondo ng budget at pamamahala sa mga umiiral na utang. Patunay na nananatili ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero kasabay ng patuloy na pangungutang, tumataas din ang responsibilidad ng pamahalaan. Sa ngayon, ang debt to GDP ratio ng Pilipinas ay nasa 65.2%. Ibig sabihin nito, katumbas ng 65.2% ng kabuuang ekonomiya ng bansa ang utang ng gobyerno. Target ng administrasyon na maibaba ito sa 58% pagsapit ng 2030 sa pamamagitan ng mas mabilis na paglago ng ekonomiya, mas mahusay na pangongolekta ng buwis at mas maingat na paggastos. Ngayong ikalimang taon na sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos, asahang mas malaki ang mga plano at proyekto. Pero kasabay nito, patuloy ring lumalaki ang pambansang utang.
Habang papalapit naman ang ikalimang State of the Nation address, hindi na lang kung anong mga bagong proyekto ang inaabangang marinig ng publiko. Ang mas malaking tanong, paano popondohan ng mga ito? Paano matitiyak na ang bawat pisong inuutang ng bansa ay may katumbas na pakinabang para sa bawat Pilipino? Para sa SONA 2026, ito si Josa Cruzat ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.